Welcome sa The Good Dog. Kasama ko ngayon dito si Tana, isang 11 months old na Shiba Inu. Ang problem ni Tana, kaya siya dinala sa atin is meron siyang fear, meron siyang anxiety sa crowded na place, and then sensitive din siya sa touch, sa ligo, sa hair dryer, or sa ibang part ng katawan niya na hindi siya sanay hawakan. At may problem din siya sa potty training, and then yung confidence niya, kumbaga yung socialization niya. So ang ginagawa ko muna dito ay hinahayaan ko lang muna mag-pull si Tana sa leash. Pinapa-feel ka lang muna yung pressure sa leeg ng slip leash. Kasi kapag binigyan natin ng correction, magwawala talaga to. And then, yon kasama ko dito si Token para makapang-build ng confidence niya. Kasi si Token ay happy-go-lucky na dog, off-leash yan siya. Syempre, control naman natin yan. At yun nga, nakakatulong to ng malaki sa pag-build ng confidence si Tana. So maririnig nyo dito yung pag-iyak niya at yung pag-bark niya or pag-kontra dun sa pressure. Dahil nga sinisimulan ko na magbigay ng correction at i-control siya. Okay, tara. Okay, tara. Okay, tara. So tuloy-tuloy lang kami sa walking, sa exercise, at kasama na din kasi dito yung socialization. So pag makakita ka ng aso, pusa, eto mapapansin niyo yung aso na to, no? Binigyan ng correction yung dalawa, no? Si Token sa si Tana, kasi medyo nang invade sila ng space eh. Medyo natakot yung aso. Pero yun, hinahayaan ko lang muna si Tana na mag-follow kay Token kasi kapag ka naamoy si Token, aamoy din si Tana. Kapag yung pag-amoy kasi is which is good yun para i-check yung paligid, surroundings, or parang kumbaga diyan nila mababasa kung ano yung nangyayari dun sa lugar na yan kasi yun sa pang-amoy nila. And then yun, nakakatulong yun para lang malaman ni Tana na safe yung lugar na yun. So ayun, makalipas ng ilang araw, consistency na walking with Token, nakabuild na ng confidence si Tana. Mapapansin niyo naman sa aura niya. Mas relax, mas kalmado, may konting pulling pero konting correction lang din at hindi na rin siya nagre-react sa pressure sa leeg. Ni-remove ko lang si Token, gawa ng okay naman na si Tana. So bali sa ibang session na naman si Token papasok, sa ibang training na. Bale dito kami-kami na lang muna, no, para maka-create naman kami ng bond sa isa't isa. And then para naman maka-proceed kami sa next step ng training. So ang next step, introduce natin yung blower sa kanya ng off, and then saka natin i-on para rinig nyo dito yung pag-iyak niya, yung pag-bark niya, kumbaga yung parang talagang kala mo kinakatay siya, no, pero yun, wala tayong ginagawa dito. Ini-introduce lang natin ng maayos para lang malaman niya na yung blower ay hindi nakakasakit.
So sa haba ng process na yun, no, yung barking, yung pagwawala niya, ang goal ko dito is mas mahaba naman yung pagiging kalmado niya. Kapag na tsempohan ko na yon, ititigil ko na yung session. Kumbaga, mas mahaba yung relaxation nang naka-on yung blower, yun na yung magiging last memory niya dun sa blower. Para next session, next training na naman, may i-introduce ko na naman ulit hanggang sa maging mas masanay siya. Dali po. Dali niya ulit. Tingnan. Okay na. Okay. Okay. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Go tayo, go. Wait. Yes, good boy. Good boy. Ano ba? Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Yan, inulit ko na naman kung ano yung last na ginawa natin, no? Blower, and then nag-try din ako ng drill kasi nagbabibrate, maingay din. So ngayon medyo mas ina-accept niya, mas kalmado na siya. May konti pa rin na reaction pero mas lesser na compare ng unang video na nakita nyo. Ngayon ang next step natin ay pagpapaligo. Same reaction pa din. Magbabark siya, iiyak, magwawala, at hanggang sa mag-submit, kumalma, mag-relax, at itutuloy natin yung ligo. Hanggang sa i-accept niya yun.
So ayun, continue lang kami sa walking, sa exercise, at yun medyo mas nagbi-build na lalo yung confidence si Tana. Kaya ginagawa ko ngayon dito is dinadaan ko naman siya sa mga mababato na lugar or mas matataas na damo. Gawa ng medyo sensitive siya sa touch, kaya etong ginagawa ko na 'to is nakaka-build siya ng confidence. So ayun, nakauwi na si Tana at nandito tayo ngayon sa Azuela Cove kasama si Token at si Rory para sa handling session with the owner. Yun, yung owner ni Tana, training natin kung paano siya i-handle ng proper at paano yung proper energy, proper walking, ano yung mga body language pagka na-trigger na si Tana. So kasama yon sa training natin para mas magkaroon ng knowledge yung owner sa kanilang mga aso.